Dumako tayo kay Baste. Pang-apat natin topic o panghuli nating topic. Sa mga nakikita ko at napapansin ko, no, eto nga huli, may pa-unit team na si Baste. Eh, okay lang. Okay sana yung unit team. Eh, ganun si Baste. Ano ho? Nasaan ba yun? May video tayo nun eh. Parang, okay sana kung nandiyan pa ang unit team. O, di ba? Ano natin. Ipalabas natin. Saan ba yun? Ito. Ayan. Baste, pasok! Kasi kung ako lang yun, I do not know kung do not know sa tatay ko. Hindi ko alam kung ano sa tatay ko, pero sa akin, okay lang yun, yung unit team. Love na daw po, love. I do not know sa kanila. I just want this to end. I just want... gusto na daw maging peaceful, mga bossing. Unit team, mas maganda, sana. Oh, wow! Nandyan pa yung unit team. Wow! Tapos isip, 10 seconds. Like, let's see. Oh. We will always, like, Ano? choose peace. Peace na daw ho. Mga kababayan. Ipadala si Espinido, si Joby Espinido. Naku po. Mga bossing, choose peace na lang daw po kaysa yung mga pag-aaway, kaysa yung mga balik-taktakan ng mga ganito. Sabi ni Baste Duterte. Mga bossing, pagkatapos nung mga ipinagsisigaw ninyo sa Mautog, choose peace na ngayon, baka magalit sa iyo yung mga vlogger. Ano? Yung mga vlogger, ayaw nila ng peace eh. 'Di ba? Kailangan laging laban sa mga DDS. Pero eto mga bossing, ang nakikita ko kung bakit sinasabi at bakit nagsasalita ng ganito ngayon si Duterte, si Bastiho, mga bossing. Siguro ngatog na din ang tuhod nito eh. Ano po? Ngatog na din po ang tuhod nito. Tingnan nyo ho mga nangyayari, mga kababayan. Yung relieve na 40 kapulisan, mga bossing, yun po na-relieve, ayon po sa balita, dahil ho daw, mga boss, Chief Amo, sir, para imbestigahan yung laban kontra droga na in-implement ni Baste Duterte. So ako, nakita ko kagad, sabi ko, malamang sa alamang ito, makaka-receive din ng preventive suspension itong si Baste Duterte. Kasi po, yung mga inutusan at yung mga nagpatupad, na-relieve na po. Upang hindi maapektuhan, no, yung hearing patungkol ho doon. So ngayon, sino ang unang tatargetin? Yung nakaupo, no? Yung nakaupo, mga kababayan na nag-utos. Kasi hanggat nasa kapangyarihan ho yan, si Baste Duterte, mga kababayan, bilang mayor, posible at maaari na, kumbaga, pwede mag-utos, ganito, ganyan. Ipabor mo sa amin yan, ganito, ganyan. Para maiwasan po yun, mga kababayan, para ma-prevent po yung ganon, suspendido muna, pansamantala. So isa yan sa nakikita natin na kung bakit nag-unit team ngayon tong si Baste, mga kababayan. Pangalawa, mukhang nililinis ho ang Davao City, mga bossing. Napansin ko ho, simula nung na-relieve yung 40 kapulisan, no, simula ho ng medyo nauubusan sila nung mga galamay. Unti-unti hong nakikita yung, ayan, kagaya na lang yung 14 million, no, na na-recover sa police checkpoint. In Calinan District, Davao City. Madami pong nakikitang mga ganyan na irregularidad na ho, mga kababayan. Siguro, naisip niya, nako, mukhang corner Mukhang yari ako dito isa pa po yan. Tama po kayo, Mabel Quinjo, pangatlo. No, laban kontra droga. Mga positive pala. Drug test din. Ang mga positive pala, ayun, nasa opisina nila, mga kababayan. So siguro ramdam niya na, nako, mas mukhang dapat yata mag-unit team, balik unit team na lang ako. Ewan ko sa tatay ko.
Kung okay sa kanya, ewan ko sa mga kapatid ko kung okay sa kanila. Pero sa akin, mukhang okay na. Baka ako na yung susunod. 'Di ho ba, mga kababayan? Sabi ni Jung Gumapos, Idol Mark, naduduwag na si Baste. Oh, Roland Barzaga, masisikop na sila ng katotohanan. Bistado na 30 personnel nag-positive, alam na. Oh. Jamming-jamming sila. Sama-sama. Oh. Si Basti mismo ang supplier, sabi ni June. Oh. Sabi ni Sir Gamalier, true, daming basura dyan. Dati puro Manila at ibang lugar lang ang tinutukhang, pero sa Davao hindi. Ayan. Yung sa atin naman ho, mga kababayan, ano? Pag-a-analyze lang ho natin sa mga sitwasyon at sa mga galawan at sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ho sa politika, mga bossing. Ako, kaya sabi ko, hindi kaya medyo kabado na ang mayor ng Davao kasi nagkakaroon na ng linisan ho, mga bossing. Asan ang tapang? O nasan daw ang mautog? Alex de la Cruz, yabang mo, natuldo ka na. At sigaw sila ng sigaw, ano? Sigaw sila ng sigaw na ano, pa-drug test ang ating Pangulo. Yung pala parang mas malapit po, no? Sa katotohanan na dapat sila yung ano, na sila yung dapat ipa-drug test, mga kababayan. Oh. Di ho ba? Sabi ni Orlando Magic, gawing legal yung coke, nakakatalino pala at nakakabait. Ano yun? Saang ano, meron bang study yan? May patunay ba yan na totoo yan? O wala? O wala lang? Haka-haka ko lang, no? Imbento ko lang para may masabi lang. O, di ba? Nasaan ang tatay niya? Sumama na sa nabak. O, di ba? Tayo ho unang nag-ano nun, mga kababayan, nag-vlog. Tayo ho ang unang naghanap kay dating Pangulong Duterte. Dahil sabi ko nga, mga boss, Chief Amo, sir, ano? Huli kong napanood na, kumbaga, nasa social media, huli kong napanood sa mainstream media, ang dating Pangulo, May 11 pa ho. Hanggang ngayon, wala na. Hanggang ngayon, wala na. Hindi ho kaya talaga dahil yung mga DDS, hindi na ang tagal ng ICC, hindi kami naniniwala dyan. Pero si dating Pangulong Duterte, mukhang ang pinaparamdam sa atin, mukhang naniniwala siya. Kasi mukhang pinaghandaan na ho nila yung petsang ibinigay o yung buwan na ibinigay ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. Di ho ba? Walang pakita eh. Mano ba namang, oy Mark Ramos, nandito ako oh. Wala walang maipakita. Meron happy birthday Inday Sara Duterte. Samantalang hinahanap siya ng sambayan ng Pilipino. Mano ba namang ipakita likod ng Davao tapos nagbibideo, 'di ba? Para kumbaga masabi sa taong bayan, hindi ako nagtatago. Nandito pa din ako. Kaso ang likod ho kortina. Bahala kayong maghanap kung nasaan kayo. Bahala kayong isipin ninyo na wala ako sa Pilipinas. Ay, nawala daw sa Pilipinas. Baka nga totoong nagpapagaling. No? Nag-live na si Kibuloy. Nag-live na naman. At Digong, parehong nawawala ang dalawa. Sabi ni Berto. Hinamon niya pa si PBBM na mag-comment tungkol sa mga pulis na nadawit sa laban kontra droga. Biglang liko siya nang nagpositibo yung 37 na kapulisan niya sa illegal na droga. Naku po. Ano kaya itong nangyayari dito sa mga ano? Pero ako, mga bossing, eto, ko lang. Kumbaga, mismong galing sa akin lang ho. Nagsasalita ako galing sa sarili kong opinion. Siguro kung naging matahimik sila, no, pagkatapos ng pagkapanalo ni PBBM, sumuporta na lang. Siguro ang mga susunod na mangyayari, matutuloy talaga yung yung sinasabi natin dati noon. Kayong mga kakamping, wala na kayo. 'Di ba? Ganun yung sinasabi natin. Wala na kayo kasi kapag tapos ng termino ni PBBM,
Meron pa kaming Inday Sara Duterte. Ganyan. Eh kaso ho, mga nagmadali. Oo. Mga nagmadali ho. Ayun, doon nalintikan ho, mga kababayan. Doon medyo sumablay ho, mga kababayan. 'Di ba? Sumablay kasi nahalata ng taong bayan, nako, eto palang mga ito, eto palang mga ito, nagmamadali lang sa posisyon. Sabi ni Jacob Mata, hindi mga pulis yun, doon sa opisina nila. Nagkamali lang naman ng comment yung tao. Oh, pero nagpositibo talaga sila. Parang si Noynoy Aquino, tegi na daw, pero tago lang sa USA. Si Noynoy, wala na. Sumalangit na ba ang kanyang kaluluwa? Wala na talaga si Pinoy, di ba? Iisa lang ang pattern sa pagtago ni Kibuloy at ni Digong, sabi ni White Pangs. Oh. Yan, di ba? Todo tago na si Digong dahil ramdam niya na ang ICC nawala ang tapang. Biglang breaking news! Isinerve na po ang warrant of arrest. Ay nako mga kababayan. Baka yung mga DDS na nangyari, no? Ikot na ang mga tumbong ng mga yan, okay? Malakas kasi yung sipa ng mga dugong traidor, di na nakatiis. Anyway, mga boss, chief, amo, sir, no? Ayan po ang ating mga talakayan sa araw na ito. Ayan po yung ating mga topic sa araw na ito, mga kababayan. Ako naman po pupunta doon sa gym. Gabi na, Mark, Anong oras na ba? 9:30 na. Kagigising ko lang ho, mga bossing, nung nag-umpisa tayong mag-live. So, kaya nga ho, magpapaantok ulit ako at mag-gym. Bukas kaya yung gym. Sana pagbuksan ako nung may-ari ng gym. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat and God bless po. Doon sa mga alam ko na hindi umabot sa live, pwede nyo itong panoorin sa replay ho. And huwag nyong kalimutan na i-like ang ating live stream at i-komento nyo na lang ho, mga bossing, yung inyong kung pang ilan ang inyong mga like. And do sa mga bagong pasok at ngayon lang nakita itong live stream natin, huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating channel. Sabi ni Sir Tony Ninobla, pahabol, tama ka Mark, kung hindi nagmadali ang mga Duterte, malamang sa 2028 ay si Sara ang endorso ni PBBM na successor niya. Pero ngayon, wala nang pag-asa, as in talo si Sara sa 2028.